Magandang umaga sa inyo, Dr. Hel. Mayroon po akong katanungan sa inyo kung nakakabuti po ba sa amin yung sa araw-araw paggagawa namin na pagsusot ng face mask. Hindi pa to nakakasama sa kalusugan namin. Happy Healing Day po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Hill Vicente, ang inyong Dr. Hill. H-E-A-L, Dr. Hill. Ako po ang iyong bagong kaibigan doktor dito sa social media. Samahan niyo po ako sa ilang minuto ng ating programa sa ating pagbabahagi ng medical information, sa pagsagot sa mga katanungan nating medical at pagbibigay ng medical advice. Mas mabuti pa, simulan na po natin ang ating medical information. Maganda pong pag-uusapan natin ngayon, lalo na ngayong pandemya, at ito po ay ang paggamit ng face shield at face mask. Ang una po nating proteksyon ay ang ating face mask. At ang pangalawa nating proteksyon ay ang face shield. So, ang nakikita natin na dalawang ating proteksyon, ang ating face mask at ang face shield, ito po ang ating mandato ng gobyerno natin na kailangan po natin ginagamit ito. Pag tayo po pumupunta sa restaurant, ito po ay nire-require sa mga establishment, sa mga building, ito po ay nire-require din. So, importante po na meron po kayong ganitong dalawang proteksyon para kasiguruhan para sa ating kalusugan. Pero, mapapansin nyo na ang ating face shield ay mayroong puwang din sa taas at sa tabi. Kailangan natin din pong proteksyonan ang ating mga mata. Dahil ang mata ay may mucosa na maaring may relasyon sa ating ilong. Sila po ay maaring magkaduktong sa ating pamamagitan ng ating lacrimal duct or tear duct o passageway ng ating luha mula sa mata papunta sa ilong. So nakikita po natin na may koneksyon ng ating mata sa ilong at kaya nararapat din nating protektahan ang ating mata. At ito po ang ating goggles at makikita po natin na mayroon tayong added protection sa taas at sa tabi. At kung ilalagay po natin ito sa ating mata, ito po ay magbibigay ng added protection. At siyempre, ilalagay po natin ang ating face shield. So, ganyan po. Tatlo ang ating nakita natin protection. Ang face mask, ang face shield, at ang importante rin ay ang ating goggles. At sana, meron po kayong natutunan dito sa ating medical information. Puntahan naman natin ngayon si Infoman para sa katanungang medikal. Infoman, nasa ka na ngayon? Yes, Doc. So, magandang araw sa iyo. So, nandito ngayon ako sa kaya ng Skolta again. Skolta. At meron tayong kaibigan dito na nagsisikap at isa sa mga halagang tao rin dito sa Skolta. Yun, kakausapin natin si Kuya Jerry. May tanong po siya, Doc. Ito yung tanong ni Kuya Jerry. Yun. Kuya Jerry, go! Magandang umaga sa inyo, Dr. Hel. Mayroon po akong katanungan sa inyo kung nakakabuti po ba sa amin yung sa araw-araw paggagawa namin na pagsusot ng face mask. Hindi pa to nakakasama sa kalusugan namin. So, kailangan po namin magtanong sa inyo para kami po ay humihingi ng advice sa inyo kung okay ba yung sa paggagamit namin sa araw-araw namin ng face mask. Kailangan ba magpalit sa araw-araw? Kailangan bang labahan? Kung wala bang idudulot sa kalusugan namin? Siyempre sa panahon ngayon, kailangan namin ng healthy na pangangatawan, malusog. Anong dapat namin gawin sa araw-araw paggamit namin ng face mask para maiwasan po namin ang dudulot ng bakterya sa aming katawan?
humihingi po kami ng payo sa iyo. Maraming salamat po, Dr. Hel. So ayun, Doc, narinig mo yung katanungan ng isang masipag na vendor na si Kuya Jerry, no? So napakaganda ng tanong tungkol sa face mask, napakahalaga lalo't ngayong panahon ngayon ng may dinadaanan tayo, napakahalaga ng face mask at napakaganda ng tanong ni Kuya Jerry. So Doc, ikaw na bahala dahil maraming bumibili pa dito. So iintayin namin yung sagot mo dahil alam namin na kaya sagutin yan because the doctor is here. Doc, ikaw na bahala po. Magandang katanungan yan, Jerry, at ito ang aking kasagutan. So, ang nakipapansin ko ay gumagamit ka ng isang cloth mask. Ang cloth mask ay dapat multi-layered. Mayroong isa o dalawa o tatlo dapat ang kanyang layers para mas protektahan ka ng gusto talaga. So, ang isang maganda dito sa ating cloth mask ay maaari itong laban natin, washable to at paulit-ulit natin pwedeng gamitin. So, unlike yung mga surgical mask, ito ang surgical mask na ating nakikita natin usually, ito ay pwede lang for 4 to 6 hours. So, tuloy mo lang yan, para maprotektahan ka laban sa COVID. Thank you very much sa sagot na binigay mo sa tanong ni Kuya Jerry. Napakahalaga talaga ng face mask pero dapat may kaalaman ng ibang tao tungkol sa face mask. Nararapat lang talaga ng tamang kaalaman tungkol sa face mask. Maging yung mga katulad ni Jerry na nagsisikap sa kanilang pamumuhay, lalo na ngayong pandemya. Napapanahon. So thank you, Doc, sa sagot mo. At ito, may gustong sabihin si Kuya Jerry, ha? At ito, Kuya Jerry, ano? Magandang umaga po ulit, Doc Hel. Humihingi po ako ng tulong sa iyo sa aking half-sister na may goiter. Sana po ay matulungan niyo po. Okay, Jerry, mamaya kausapin mo si Infoman at magkipag-coordinate sa kanya tungkol sa ibibigay mo informasyon. Maraming salamat po sa iyo ulit po, Doc Hel. So, Jerry, sana nabigyan ka namin ng kapanatagan sa tanong mo at tama, ituloy mo lang yung ginagawa paggamit ng cloth mask. So, ang cloth mask ay dapat multi-layer, 2 or 3 layers yan, made of cotton, preferably. At ito ay washable dapat, lagi mong binawash or nilalaban para maging malinis palagi. So, salamat Jerry sa iyong katanungan. So, Doc, maraming salamat. At ako'y medyo ang sarap ng pinya. So, ako'y mag-iikot-ikot muna ulit din sa paligid na to, magtitingin-tingin, maghahanap ng pwedeng magtanong at ating matulungan. Maraming salamat, Jerry. Ako pala si Jerry Navarro po. Mag-antay po sa iyong magandang maluwang na kalooban na payo para sa amin. Okay. Okay kay Jerry. Doc, maraming salamat. At sa mga manood, lagi tatandaan pag may problema sa ilo, ENT doctors. Because the doctor is healed. Maganda yung katanungan ni Jerry kanina tungkol sa face mask, kaya iugnay natin to sa ating medical advice. Lahat tayo ay dapat iniingatan ang ating kalusugan, kaya dapat tayo ay gumagawa ng mga iba't ibang paraan para makaiwas sa sakit. May kanya-kanyang face mask na tayong ginagamit at gusto ko ngayong i-discuss ang mga tungkol sa different kinds of mask na ating pwedeng gamitin. At ito ay ang ating cloth mask. At nasabi ko kanina, dapat ang cloth mask ay multi-layer, pwedeng 2 o 3 layer. At malalaman natin to kung talagang ito ay multi-layered ay kung papakita natin dito at wala tayong nakikitang sinan. No? So, ang isa na katulad nito ay napakanipis. At kung ganitong kanipis ito, ay kung papakita natin dito ay nakikita mo ang sinag sa kabila. Okay? So, itong ating face mask ay maganda at paulit-ulit natin pwedeng gamitin for as long as nilalaban natin at winawash natin parati, paulit-ulit natin pwedeng gamitin. So, pwede ito, no? Makikita natin dito ang epektibo rin ito sa pag-prevent o pag-penetrate ng virus sa ating ilong. So, at ito naman ay ang ating surgical mask, multi-layered, at ito ay madalas natin ginagamit sa ating hospital at sa ating kapaligiran. So ito, pag nilagay po natin, lagay natin yan. Meron po itong metal binder para mas maging sarado siya dito sa taas. Pero dito sa
tabi ay pwedeng maluwag siya at may puwang na maaring pasukan ng virus. So, ang ating surgical mask ay dapat lang gamitin for 4 to 6 hours. At pagkatapos nito, ito ay tinatapon na at make sure na tatanggalin natin sa ating loop, no? At tapos itatapon natin properly sa ating garbage bin. At ito rin ang isang klaseng face mask na usually nakikita natin na may ventilator siya, no? Sa loob at saka sa labas, no? So dito, pag humihinga ang sumusot nito, ay lumalabas ang isang unfiltered air. Kaya pwedeng pag lumabas dito, pag umubos siya at lumabas dito, ay pwedeng mahawa ang kanyang nasa tabi. So ito ay hindi ko namin nire-recommenda dahil dito sa ganitong feature. So ito naman ay ang tinatawag nating KN95, no? Galing made sa China. Okay din to, no? Very effective rin, pero at the same time, be careful lang tayo dahil kadalasan may mga counterfeit o mga fake na KN95. Kaya importante ay meron tayong listahan nito at ano ang talagang fake at alam natin ang genuine. So ingatan po natin. At ito ay isa pang very effective na face mask, yung tinatawag natin N95. Ang N95 ay gawa sa US at ito ay 95 ng tawag kasi 95% efficiency o 95% piniprevent ang pagpasok ng ating mga viruses dito sa loob nating katawan. Lalo ng ganitong pagkakataon ay dapat ginagamit lang ito ng special na mga tao tulad ng mga healthcare workers. Pero ang problema dito, medyo lang ito may kamahalan at meron tayong nagkakaroon ng critical shortage o kakulangan. At dahil dito ay nagiging lalong mas piniprevent natin hindi gamitin ng ating mga publiko. No? Pero dahil sa ang World Health Organization o WHO ay sinabi airborne na ngayon, ibig sabihin pwedeng kumalit ito sa labas ng ospital at sa ating mga kapaligiran. Kaya sa ganitong pagkakataon, mas maganda po itong gamitin ng ating ordinaryong tao. No? So katulad nito, mapakita ko sa inyo na ito, na pinasok to dito, lapat na lapat po yan. Yan ang importante dito. Lapat na lapat po yan dahil may binder dito. So, protektado po tayo dito. Kaya lang, ang problema lang po dito ay medyo mahirap kang huminga. No? Kaya hindi masyadong magiging komportable ang karamihan ng tao dito. Pero this is very effective to ward off or para hindi ma-penetrate ito ng ating mga kinakatakutang mga viruses at bacteria at also sa mga dust particles sa ating paligid. So, very important na ito sa atin. No? Pero, yun nga, no? So, yung breathability ay very critical. No? Although, this is very efficient. Yung filtration niya ay very efficient. No? Napakaganda. No? So, minsan, itong ganitong klaseng mask ay pwede naman nating gamitin ulit. Pwede natin sterilize, no? Ang isang rekomendasyon o isang study na sinabi na itong klaseng N95 ay pwedeng ilagay natin sa rice cooker at pwede natin pakuluan o hatasahay as mga 100 degrees centigrade, no? Dapat walang tubig, dapat walang tubig na ilalagay natin, no? Pakukuluan natin, painitin natin up to 100 degrees centigrade, no, para maging magamit uli natin. In fact, 20 times pwede natin itong magamit ulitin natin. So, ito ang isa natin pwedeng gamitin na N95. Ngayon, na nalaman nyo na at iba't ibang klaseng face mask na pwede natin gamitin, napakita ko rin ang mga specific features nila, mga pros and cons sa kanilang paggamit. So ngayon ay pinapakita ko sa inyo, gusto kong malaman ninyo ang mga 4 na criteria na ating dapat malaman kung ano ang magandang mask na para sa atin. At itong 4 criteria nito ay number 1, yung it should be fit
fitting, it should be fitting doon, lapat na lapat. Number 2, yung kanyang filtration efficiency, ibig sabihin na ward off niya ng 95% of the time yung ating mga bacteria o tayong mga viruses. Tapos pangatlo, breathability, nakakahinga tayo ng maganda. At lastly, yung comfortability, na itong kailangan natin ng isang mask na kailangan pwede tayong makabreathe comfortably. So, dapat nakakahinga tayo maski meron tayong face mask na ginagamit. Bilang espesyalista, ito po ang aking ginagamit. Nakikita po natin na itong mask na to fits the 4 criteria na binanggit ko kanina. Ang una-unang binanggit natin ay dapat ito ay fit na fit sa ating face. Number 2, yung filtration rate niya is very efficient at napakataas, as much as 95%. Number 3, may breathability. At number 4, yung comfortability. So nakikita po natin ito na pag inilapat po natin yan dito ay dapat na lapat po yan. No? Tapos at the same time, nakikita nyo po itong tube na to na nakonekta sa isang tinatawag namin HEPA filter o air purifier, na kung saan ang mga bacteria o particles ay pumapasok dito at natatrap dun sa loob. At nakikita po natin dito na dito may lumalabas na hangin na ating nabibreathe, no, na malamig na hangin yan, kaya very comfortable pag ating ginagamit. So ito po ay aking nirekomenda sa inyo at na pwede nating gamitin, lalo na pag nasa loob tayo ng isang restaurant o sa napaka-crowded na place, at lalo na sa ating mga healthcare workers na very much endangered sila, lalo na sa isang hospital environment. So ito po ang klaseng face mask na dapat nating gagamitin. No? Meron pong mga modifications po ito na kung saan ang face mask, meron tayo dito at ito ay nakadikit mismo the face mask. Nakaganyan po. No? Wala nang tube. No? Pero meron pong iba't ibang klaseng modification ang ganitong klaseng mask. Importante itong mask na to at ito ay ang ating rinekomenda. At ngayon, papakita ko kung paano ko po ito gagamitin. So ito po ay ilalagay ko sa aking leeg. Tapos ito ay dahan-dahan ko pong ikakabit dito sa aking face. Yan, make sure na fit siya. Make sure na meron dito yung metal hinge natin, nandyan. Saka make sure na ito ay hindi baluktot. Minsan kasi bumabaluktot yan at naiipit, kaya nagkakaroon, hindi pumapasok ang hangin. At ang importante ay meron tayong knob dito na pwede natin i-press. Nakita natin nga, 1, 2, 3. At ito, dito gumagawa na ng paraan para matrap ito ang pumapasok dito, yung mga particles, viruses, o bacteria na natatrap dito sa loob ng HEPA filter. Ito ay air purifier din. Pag sinabing air purifier, nagkakaroon ng pagkakataon na ang hangin na pumapasok na lumalabas dito at nadilanghap natin ay na-purify. Kaya ito ay maganda ang ating mga malamig ang hangin na ating pumapasok dito. So, napaka-komportable, breathable, as well as very efficient, and at the same time, fit na fit sa ating face. So, ito po yung aking ginagamit po. At ito ay nire-recommenda ko sa inyo. Merong mga ibang modification na kung saan yung HEPA filter ay nakakabit na dito po sa kanya, no? Sa face na dito sa ating face mask, no? Pero yung mas bulky at mas malaki. So, ito sa akin, itong aking ginagamit at sa akin ay very usable and very beneficial. Lalo na pag ako'y nag-opera o nagra-round sa hospital.
Sana may natutunan po kayo sa ating episode on facial mask at ang aking pinakita yung mga iba't ibang facial mask na pwedeng available sa ating lahat at ang aking recommended na mask na aking pinakita sa inyo. Maraming salamat po at kung meron po kayong tanong tungkol sa mask na aking nirekomenda tulad nito ay makipag-ugnayan po lang po sa akin sa aking Facebook page na Dr. Hill. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ugaling manood sa ating programa The Dr. is Hill na mapapanood sa YouTube channel Dr. Hill at makipag-ugnayan sa akin o maaari kayong magtanong sa aking Facebook page Dr. Hill. Happy Healing Day!